Mahirap talagang umasa sa pangako ng isang politiko dahil madalas itong napapako. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Ngayong araw mga tagapanood, bibigyan natin ng reaksyon, komento, opinion ang nangyaring nakaraang bagyo dahil alam naman po natin na ang Bicol ang may matindi talagang nakaranas na matinding pagbaha dahil sa bagyo. Ngayon, talakayin po natin at bigyan ng reaksyon. Ano ba ang ginawa ng mga politiko na taga roon mismo sa Bicol, mga tagapanood? Special po to sa aking mga tagapanood dahil nakakaawa po ang nangyari po sa kanila. Well, panoorin natin yung video na to at sama-sama po tayo magbigay ng ating komento, reaction. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Paano nyo nagagawang gumala at maging masaya kung ang inyong mga kababayan at nakasasakupan tila dumaranas ng rumaragasang baha? Ito ang karaniwang sagot ng maraming Bicolano sa tuwing tatanungin sila ng ilan sa mga TV and news reporter kung nasaan raw ba ang ilan sa mga taong dapat natutulong sa kanila. Ang mga public officials na nooy grabe kung manuyo para lamang makuha ang boto ng maraming Bicolano. Sa isang exclusive video, ipinakita sa Camarines Sur kung gaano naging dagat ang tubig baha sa ilang mga barangay na siyang naglandfall ang Bagyong Christine sa rehiyon ng Bicol. Binatikos ng maraming netizen ang mag-aamang Villapuerte, partikular na ang governor na si Luigi matapos kumalat ang video nito na tila nasa Siargao kamakailan lamang. Gayun din ang mga larawan kung saan nakitang kasama nito ang mga SKs maging ang celebrity girlfriend nito na si Yasi Pressman. Kinumpirma naman ito ng isang social media post sa Facebook at bukod sa kanyang celebrity girlfriend, kasama rin ni Luigi sa Siargao ang kanyang ama na si Congressman L. Ray Villapuerte na kapwa mga public official sa probinsya ng Bicol kung saan rumaragasa ang mga tubig baha. Halos magmakaawa ng saklolo o rescue ang ilang mga Bicolano na na-stranded sa kanilang mga bahay. Maging bata at matanda, walang takas sa dilubyo ng kalikasan. Ngunit ang hindi raw nila inaasahan, ang mga politikong dapat na tumulong sa kanila, mukhang wala pa raw sa wisyo at hindi na raw sila naalala. Ilan pa sa kanila ang nagsabi na paano raw nagagawang pumarty-party ng ilang mga public official gayong ang kanilang mga nasasakupan. Kulang na lamang ay bawian ng buhay nang dahil sa dilubyong kanilang nararanasan. Mas nanggigil pa ang maraming netizen sa isang exclusive video na umabot sa 4 million views across social media platform kung saan sangkot ang isang public official mula Bicol na tila ginawang mga tilapia ang mga tao at dito'y nagpamudmud ng pera sa kalagitnaan ng baha. Ano raw bang klaseng tao ito? At hindi man lang raw inisip na tumabi muna sa isang ligtas na lugar at saka ito mamigay ng tulong sa kanyang mga kababayan. Ngunit tila kuwang-kuwa sa nasabing video ang kalunos-lunos at nakakaawang sinapit ng maraming Bicolano. Narito't panoorin ng isang full video kung saan naiyak na lang ang marami nating kababayan sa Bicol region nang hanggang ngayon ay tila hindi pa sila ma-rescue ng ilang mga government agencies at LGU sa Bicol at tila inuna pa raw di umano ang ilang mga walang kakwenta-kwentang bagay bago pa man tulungan at sagipin ang ilang mga nag-aagaw buhay. Para po mapanood yung full video na to mga tagapanood, bisitahin lang po yung channel ni Showbiz Fanatics. Ilalagay ko po yung link ng channel niya sa description para yung buong video na to na ginawa ko ng reaction video mapanood nyo po ng buong buo. Bali pinutol ko lang po siya dito gawa ng sobrang haba po talaga. Kumuha lang po ako ng mga importanteng detalye katulad po nung ginawa na itong isang politiko na to para naman pong mga ginawa niyang timawa yung mga tao. Di naman po siya nahiya doon. Sa halip po sana na medyo inayos niya man lang kasi siyempre pag rumagasa yung matinding baha ulit doon, dumakas yung ano doon, kawawa yung mga nasa gitna ng tubig. Siya swerte lang po siya dahil nakasakay siya doon sa parang bangka na ano ba tawag dyan sa ano yung paki-comment nga po mga tagapanood kung ano tawag doon sa
sinakyan niya, lifeboat po ba yun? Eh, yung mga tao nakalublob sa baha. Parang ginawa niyang mga isda na binibigyan niya ng pagkain. Nakakaloko naman. Dagdagan pa itong mag-ama na to na dapat, naku, ewan ko ba mga tagapanood. Hindi, siyempre, buhay po nila yan eh. Malay mo nga naman, naabutan sila ng bagyo, kasagsagan yung nasa biyahe sila nung nagbakasyon po sila. Kaya nga lang po, di sana po, hindi na lang nila pinost sa social media nila yung kasiyahan nila, samantalang yung mga kababayan nila yung naghihirap. Mas kailangan po kasi ng mga tao yung agarang tulong. Hindi yung paghupa ng bagyo, paghupa na ba, tsaka lang bibigyan ng tulong. Dapat habang rumaragasa, kung kaya magpaabot kagad ng anumang tulong, magbigay na, sabay na po ng rescue yun. Hindi yung iba. Yung iba po kasi, lalo politiko, magre-rescue yan, magbibigay yan. Humupa na yung bagyo. Wala na po yung bagyo, mga tagapanood. O may magsasabi na ilan dyan na ano susuungin yung bagyo, baka mapahamak. Hindi naman po ganun yun, mga tagapanood. Ang tinutukoy natin dito, ano ba ang ginawa mo kung nung kasagsagan ng bagyo? Ano yun, nanood ka lang, samantalang yung mga kababayan mo, hirap na po sila, nalulunod na po sila, mga tagapanood. Wala silang makain, nasisira yung bahay nila. Diba? Ewan ko, marami yan po ang hindi makakaintindi about dun sa sinasabi ko kung saan ako nanggagaling. Kasi kami mga tagapanood sa grupo namin, nagbibigay din po kami ng tulong. Hindi ko sinasama sa vlog dito yan. Hindi namin binablog yung tulong na binibigay namin sa mga kababayan namin at iba pang nasalanta. Bagyo man yan, sunog man yan, o kahit na simpleng may sakit lang. Minsan papiding pa nga po kami mga tagapanood. Pero wala po kami balak na lumahok dyan sa politiko na yan. Ang gusto lang namin talaga makatulong dun sa mga nangangailangan. Kasi alam naman po natin sa gobyerno, kayang-kaya naman talaga nilang tulungan yan. Kaso minsan lang talaga hindi po nakakaabot yan sa sa ibang mga mahihirap. Minsan pa nga pinipili lang po nila yung tinutulungan nila. Kaya doon po yung ginagawa naming paraan sa grupo namin. At sa ngayon nga po, gaya ng pinopromote ko nakaraan, meron po kaming nakatuwang sa pagtulong. Ngayon po, kaya namin susuportahan yung kamanggagawa party list na yan. Nakita po namin na meron po talaga silang batas na isusulong at ipaglalaban. So sana po makalusot ito para po mas lalong matulungan yung ating mahihirap na kababayan. So yun lang po mga tagapanood, may nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.